Sa wakas, si PBBM nagsalita na panatilihin ang presensya sa Skoda Shoal. So magandang balita to So ito yung tungkol sa West Philippine Sea. Alam nyo naman na ang West Philippine Sea talagang gustong-gusto ng kunin ng mga Chekwa ang ating teritoryo. So ito ang ating bibigyan ng reaction video komentaryo, suggestion, criticism, kung ano-ano mga nasa loobin ng bawat netizens tungkol sa balitang ito lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Alam niyo naman na nakakagigil ang mga Chekwa na to. So bibigyan natin reaction to Ngayon, kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magumpisa. And also, siyempre, please paki-subscribe kay Solidong Kaalaman. So, itong video na to, sa kanya to, bibigyan lang natin ng reaction, video, komentaryo, suggestion. Okay? So, umpisahan na natin to So, nang sa ganun, malaman na natin kung anong klaseng presensya yun. Magandang balita. Hinaing ng taong bayan, tila umabot na sa kaalaman ng Pangulo. Kaya naman agad itong nagbigay ng direktiba sa National Maritime Council nito lamang September 16, 2024 kung saan ay ipinag-utos nito na panatilihin at ipagpatuloy ang presensya ng Pilipinas sa Skoda Shoal matapos lisanin ng BRP Teresa Magbanwa ang Skoda. Kaya naman agad nagbigay din ng direktiba. Sinabi ni PBB malinaw na nag-utos na panatilihin ang presensya sa Skoda Shoal pagkatapos na umalis ang BRP Teresa Magbanwa sa Skoda Shoal nang bigla-bigla. Direktiba ang PCG Commandant na si Ronnie Hilgavan na magpadala ng panibagong barko bilang kapalit ng BRP Teresa Magbanwa sa Skoda Shoal. Gayunpaman ayon naman kay National Maritime Council spokesperson Alexander Lopez, ang direktiba umano ng Pangulo na panatilihin ang presensya ng Pilipinas sa Skoda Shoal ay hindi lamang nangangahulugan ng pagpapadala ng isang barko dahil ayon kay Lopez, ang presence umano na tinutukoy ng Pangulo ay strategic presence kung saan kahit wala umanong barko ay makapaglalagay ng presensya ang Pilipinas sa rehiyong ito. At iyan ay malinaw sa pamamagitan ng pagmamatsyag at pag-uulat sa pamamagitan ng paggamit ng mga surveillance aircraft, drones o satellite imaging. Teka, parang mali yata sa pananaw ko Itong Maritime Council na si Lopez sabi, pwede naman daw ang presensya sa Skoda sa pamamagitan ng monitoring, pagpapadala ng drones, yung mga aircraft sa taas. So, parang mali yata, no? Parang hindi epektibo. Hindi epektibo yung mga ganong mga bagay sa mga Chino, no? Yung ibig sabihin niyan, hanggang monitoring lang talaga. Parang ganon sinasabi ni Lopez. Sige, diretso pa natin. Upang subaybayan ang sitwasyon at kolektahin ang impormasyon sa lugar. Gayunpaman ang paggamit ng airspace upang panatilihin ang presensya sa Skoda ay isang bagay na hindi gaanong nagpapalakas ng claims sa ating mga isla dahil ang mga airspace sa international waters na sakop ng exclusive economic zone ng bawat bansa ay hindi ganap na nasasakop ng sovereign rights sa exclusive economic zone. Sa madaling salita, ang kahit anong aircraft ay maaaring lumipad sa airspace ng international waters as long as hindi ito nagiging banta para sa rehiyon. Kaya't kung pagmamatsyag lamang sa ating mga teritoryo ang gagawin ng bansa gamit ang airspace nito, bagamat makikita natin ang mga banta para sa ating sovereign rights sa ating mga teritoryo, ay hindi pa rin magiging kapaki-pakinabang ito kung hanggang tingin o monitoring lang tayo. Dahil habang nananatili ang barko ng China sa ating mga teritoryo, at tayo ay nagpapatuloy lang ng patingin-tingin sa airspace nito, ay malinaw na mas lumalakas ang kontrol ng China sa mismong katubigan ng ating teritoryo. Teka. Parang gano'n ang gusto nila, no? Na monitoring na lang. Hanggang monitoring na lang ba tayo ang Pilipinas
Samantalang yung mga Chino ay sandamakmak ang mga barko nila dyan sa ating West Philippine Sea, lalong-lalo na dyan sa Escoda Shoal. Parang mali yata yun eh, no? Yung presensya sinasabi nito ni Lopez. Ay nako. Kaya't ang direktiba ng Pangulo na panatilihin ang presensya sa Escoda Shoal ay mas makatwirang sabihin na panatilihin ang ating mga barko sa bahaging ito ng ating teritoryo. Tama. Dapat talaga panatilihin, ibig sabihin, panatilihin ang presensya sa pamagitan ng pagpapadala ng barko. Ayun ang tama. Nang sa ganon, talagang nagpapatunay na talagang sa atin ang teritoryo na yan pag may mga barko tayo dyan sa ating mga teritoryo. Ayun ang pagkakaunawa ko. Upang palakasin ang ating claims laban sa mga Chino, kaya't bagamat na may punto ang sinasabi ni Lopez na ang strategic presence ay hindi lamang isinasagawa sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang barko, ay hindi rin naman natin kailangang isantabi ang pagpapadala nito dahil ito ang pinakaakmang paraan sa ngayon para sa pagpapalakas ng ating claims sa ating teritoryo. Tama naman. Talagang nagpapalakas ng claim sa atin na atin talaga ang teritoryo na yan ay magpapadala talaga ng barko. Hindi yung mga monitoring na lang na ganyan. Walang visa sa mga Chino yan, sa mga Chekwa, no? Gayunpaman dahil nga sa pag-alis ng BRP Teresa Magbanwa sa Skoda, ay tiyak na mahihirapan ng makabalik pa rito ang bagong barko na ipinadala ng Pilipinas. Sure. Dahil ayon sa Global Times, na pangunahing state media ng Communist Party of China, ay mas magiging matindi pa ang gagawing aksyon ng China kung susubukan ng Pilipinas na muling magpadala ng barko sa Skoda. Kaya naman bagamat ayon sa National Maritime Council spokesperson na si Alexander Lopez, na bagamat maaaring nasa Escoda Shoal na kahapon, ang barkong ipinalit nila sa BRP Teresa Magbanwa ay wala pang update sa mga oras na ito kung ano na ang kalagayan ng barkong ipinadala ng mga ito. May pinadala pala ang ating Philippine Coast Guard dyan sa Escoda Shoal na kapalit ng Teresa Magbanwa. Pero wala pa talagang alam kung ano nangyari na, kung anong update. Baka nga hinarang na talaga yun. Baka hindi pa nakakarating ng Escoda Shoal, hinarang na. Totoo talaga sinabi ng mga incheck sa balita nila, no, sa Global Times. Talagang haharangin na nila ang sino mang nagtatangkang pumasok sa kanilang teritoryo daw. Yun, teritoryo daw nila Escoda Shoal. So malamang, malamang sa alamang, hinarang na yung pinadalang Philippine Coast Guard vessel na yon na nakapalit ng Teresa Magbanwa. Para sa akin pananaw lang to, pwede rin naman kayo mag-comments, question dyan sa baba kung ano mga nasa loobin nyo. Ito, komentaryo lang naman to. Para sa akin talaga, no, parang hindi nakarating. Tsaka mali talaga, no. Talagang matindi. Matindi talaga ang mga Chino na hangad nila talagang kunin ang Sabina Shoal o Escoda Shoal. Kaya sigurado yun. Haharangin na yun. So sa ngayon wala pang update, no. Okay, diretso pa natin. Samantala, ayon naman kay former Associate Justice Antonio Carpio, ay panahon na para tanggapin ng Pilipinas ang iniaalok na tulong ng US para eskortan ng ating mga barko at nilinaw na hindi naman umano ito maglalarawan sa kababaan ng pride ng ating mga sundalo dahil ang pagsali ng US sa resupply mission ng Pilipinas ay isa lamang sa mga legal na opsyon na naaayon sa international law. Yes, Teka. Tama para sa aking pananaw o sa inyo mga netizens, sa aking pananaw na dapat talagang sumama na sa resupply mission ang US. Nang sa gano'n medyo lumambot ba ang mga Chekwa? Wala ayaw talagang tanggapin. Ayaw talagang tanggapin ang ating armed forces na sumama ang US. Ewan natin ano ba nasa isip nila, no? Hindi naman porket sumama ang US warship o US Coast Guard sa resupply mission magkakagera na. Hindi naman siguro. Takot nga yan
Alam niyo naman na takot ang mga Tsekwa sa gera eh. Hanggang banta-banta lang naman ng mga Tsekwa na yan, hanggang pambubuli lang sa maliliit na bansa. Eh kung kasama na yung mga US, imposible nang bulihin din nila, eh banatan sila niyan ng US na yan. 'Di ba? Kaya hindi nakakahiyang na magpasama sa ating mga allied forces tulad ng Amerika. Ayun lang sa aking pananaw lang At inilarawan nito na ang patuloy na pagtanggi ng tanggulan sa iniaalok na tulong ng US na eskortan na ang mga barko ng Pilipinas ay maituturing na kawalan ng karunungan at sa mas masakit na termino ay maituturing pang isang kabubuhan. Yun. We have a mutual defense tingnan nyo naman Ayun ang pulso ng taong bayan, no? Yung pangtanggi ng Armed Forces of the Philippines, sa pagsama ng mga US sa pagre-resupply mission. Sa nakikita niyo naman yung mga comments yung pulso ng taong bayan na nakabubuhan. Kabubuhan na yung ganun desisyon na ayaw magpasama sa mga US tuwing magre-resupply mission. Kabubuhan daw. treaty. It's part of statecraft that it's not a matter of pride. It's a matter of wisdom. Yes. I mean, you will be dumb if you continue doing the same thing. You'll run out of Coast Guard vessels. Ayon pa kay Carpio ay kinakailangan na ng Pilipinas na magsampa ng mga panibagong kaso sa tribunal laban sa mga huling panghaharas ng China at panahon na rin umano para tanggapin ang iniaalok na tulong ng Amerika. Tama. Kung saan sa paraang ito, kung mananatiling agresibo ang China, ay maaari nga namang hindi pumabor ang tribunal sa kanila at maaaring mas mapabilis ang hatol laban sa China. Sa paraang ito ay maaaring magbayad ang China sa mga damage na ginawa nito sa mga barko ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagbabawas ng utang ng Pilipinas mula sa China. At kung magiging lehitimo ang pagbabayad ng China sa mga ginawa nito sa barko ng Pilipinas, ay malinaw na maglalarawan din ito sa mas malakas na posisyon ng Pilipinas para sa ating karapatan sa ating exclusive economic zone. Teka. Parang malabo yata yun Parang malabo yata magbayad ang mga Tsekwa sa mga kasalanan nilang ginawa sa pagbunggo, pagsira ng ating mga barko. Parang malabo yata. Zone. Kaya't napakaraming opsyon ng Pilipinas upang mapalakas ang ating claims sa ating exclusive economic zone. Gayunpaman kung magpapatuloy ang Pilipinas sa pagtanggi sa tulong na iniaalok ng Amerika, gaano man karaming tribunal award ang hawak ng Pilipinas kung hindi naman ito kikilalanin ng China at walang magagawa ang Pilipinas upang ilagay sa mas alanganing posisyon ng China, ay mananatili lamang ang mas malakas na presensya ng China sa ating mga teritoryo. Oo nga naman, kahit gaano pa karami mga tribunal cases niya na isampa sa China, wala rin mangyayari. Sa palagay ko wala rin mangyayari dahil hindi pakikinggan ng mga Tsekwa, ng mga Chino. Ang kanilang pakikinggan yung kanilang batas. Kaya nga kung nandyan ang presensya ng US at ating mga ally forces na mga kaibigan na magpapatrol at magsasama sa ating resupply mission, malamang sa alamang titiklop, hindi na mangbubuli ang mga Tsekwa na yan At patuloy lamang mahihirapan ang ating mga sundalo at mangingisdang Pilipino dahil sa pantataboy sa kanila sa ating mismong teritoryo. Kaya't walang ibang paraan para patahimikin ang China sa mga panghaharas nila kung hindi ang pagpapatuloy lamang ng Pilipinas na mapanatili ang ating pisikal na presensya sa ating mga bahura, habang ang end goal naman ay mapagtanto ng China na sila ay maaaring humantong sa digmaan laban sa Amerika kung patuloy nilang haharasin ang ating mga barko kasama ang barko ng mga Amerikano. At kung wala nang magagawa ang China dahil sa presensya ng Amerika, ay magagawa na nating mas mapatatag pa ang ating istasyon sa mga bahura kung saan ay maaari tayong... Tama nga naman, Kailangan talaga
sumama na ang US sa ating pagpapatrolya sa West Philippine Sea at pagre-resupply mission sa mga tropa natin dyan sa West Philippine Sea. Tingnan mo, takot ang mga Chekwa na yan, no? Takot silang banggain ng mga US do dahil takot naman talaga sila sa gera eh. Itong mga Chekwa na to kasi hanggang banta-banta lang naman yan eh. Sila hanggang banta-banta, hanggang pambubuli lang sa mga maliliit na bansa. Ganyan sila. Kaya dapat talaga magpasama na, para sa akin sa aking pananaw na magpasama na ang Pilipinas sa US. Yung makapagtayo ng mga lighthouse sa ating mga bahura kung kasama natin sa mga misyon ng Amerika at kung ang Tama. ikinatatakot naman ng ilan na agad magkakagyera ay tiyak na mas ikatatakot ito ng China. Kaya't kung mananatiling agresibo ang China sa kabila ng presensya ng O, Amerika, tingnan nyo naman hindi kaagad papasok sa gera ang mga Chino kasi nga takot nga yan eh. Hanggang banta lang yan. Lalong-lalong sa US super world power ang US, babanggain nila. Malabo yata nilang girahin ng US. ay maaari silang maharap sa digmaan laban sa US dahil sa kasuwapangan nila. Gayunpaman ang paunang posibleng engkwentro ng mga barko kung sasali ang US sa resupply mission ng Pilipinas ay maaari naman humantong muna sa mas masinsinang negosasyon na malaki ang posibilidad na maseseryosohin na ng China dahil kung mananatiling matigas ang China ay tiyak mas matindi ang kayang ibalik ng US laban sa kanila. Yun, tama. Kaya't ano't ano man ang maging resulta sa pagsama ng US sa resupply mission ng Pilipinas ay mananatili para sa Pilipinas ang napakaraming opsyon habang magsisilbi naman itong mas malaking problema para sa China. Yun. Dahil ang panganib ng digmaang ito ay makikita ng mundo na kasalanan lamang ng mga Chino at dahil dito ay maaaring mabahala ang buong mundo na maaaring masira ang kalakalan sa buong Tama. mundo dahil sa mga Chino. Kung kaya't posibleng mapipilitan ang lahat na abandonahin ang produkto ng China Yes. kaysa magpatuloy ito sa pagsisimula ng digmaan na tiyak ay pagsisisihan ng lahat ng mga bansa sa buong mundo dahil sa krisis at panganib na maidudulot nito. Tama. Kaya't hindi tayo dapat matakot sa pambabangga ng China sa ating mga barko dahil marami tayong opsyon upang kontrahin ito at kung hahantong ang China sa mas agresibong aksyon gaya ng pagpapaputok ng kanilang mga sandata ay dito na rin maaaring magsisimula ang pagbagsak ng mga komunistang partido ng China. Kaya't sang-ayon ako sa inilarawan ni former Associate Justice Antonio Carpio na maituturing na isang kabubuhan lang ang Yun. pagpapatuloy sa isang estratehiya na wala namang epekto laban sa China. Yun. Tingnan nyo naman, sabi ni Justice Carpio, na isang kabubuhan lang daw ang hindi magpasama sa resupply mission ang US. Kailangan talaga ng Pilipinas ang US, no? Sa pagpapatrolya sa ating West Philippine Sea at sa pagre-resupply mission ng mga sundalo dyan sa West Philippine Sea. So, kaya nga, talagang nakakalungkot lang talaga, no? Okay, no, mga guys, so nakita nyo naman na kung gaano kabobo. Talagang nakakabwisit talaga, no? Nagugutom na yung mga tropa diyan sa mga Philippine Coast Guard sa Teresa Magbanwa. Nagugutom na dahil nga hinaharang ng mga Chinese Coast Guard yung mga pagkain. So, hindi naman kayang saluhin ng Pilipinas ng ating mga armed forces. Bakit pa kasi ayaw pa magpatulong sa US? Yan tuloy nagutom. Inagutom yung mga personnel crew ng Teresa Magbanwa. Ano bang klaseng kausipan talaga yan? So, ito, komentaryo lang to Suwestyon. Suwestyon at mga kumbaga mga hinaing ng taong bayan kung ano yung mga saloobin nila. Okay, so kung nagustuhan nyo yung mga ganitong mga reaction video,
please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magsara. Okay?